Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mga panonood. Please click mo na yung bell CD Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin yung for today's video. Sa reflection tayo guys. So nasa series pa rin tayo ng power o kapangyarihan na lahat ng tao ay may gusto. 'Di ba? Na nung unang panahon pa, itong si Eva at saka si Adan ang unang may kapangyarihan, subalit nawala ito dahil sa kanilang naging pasaway, di ba? Nananiwala sila sa Diablo at yun ay nawala sa kanila yung kapangyarihan. So yung power guys, yung power dito sa mundo ay lahat tayo uhaw, di ba? Sa kapangyarihan na yan. Gusto natin meron tayong lahat yan. Whether legal man yan, di ba? O illegal, gusto natin ay talagang makapag-ipon ng maraming pera, di ba? Kasi pag marami kang pera, powerful ka, di ba? Marami kang connection. Lahat 'yan, di ba, guys? Napapaloob sa power. Kaya minsan, di ba, pag napansin mo, yung mayaman na gusto pang magpakayaman. Even tayo mga ordinary tao, guys, di ba? Ayaw natin na ganito lang ang pupunta natin, gusto natin ay yayaman din tayo balang araw. Kaya kumbaga ang tao ay walang kabusugan. Walang kabusugan sa anong pamambagay. Kaya kung sa akala mo ito nagpapasas sa mga material na bagay, kapangyarihan, wala dyan ang satisfaction. Kaya nga sabi sa unang Korinto chapter 6 verse 14, muling binuhay ng Diyos si Jesus at tayo man ay muling bubuhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, ang tinutukoy dito ay isang buhay na walang hanggan. Ang sinasabi dito, hindi lang tayo dapat mag-asam ng power, kayamanan dito sa mundo, kundi sa lupa rin. Dahil dito nga, ang buhay natin ay temporal lang, guys. Kumbaga sa temporary lang tayo. Yung buhay natin, dadaan lang tayo dito sa mundong ibabaw na ito. At ang final destination natin sa Diyos. Yun ay kung siyempre gagawa tayo ng mabuti, di ba? Maglilingkod sa Diyos, mamahalin yung kapwa, tutulong, di ba? Kabaligtaran naman kung ikaw ay naging masamang tao, di ba? Problema ka ng pamilya mo, problema ka ng lipunan, eh malamang sa alamang, di ba? Siyempre impyerno ang napunta niyan. Kaya nga hanggang dito pa tayo sa lupa, guys. Habang dito pa tayo sa lupa, may mga pagkakataon pa tayo. Sikapin natin majority ng ating ginagawa sa buhay ay kabutihan. Kasi wala namang perfecto, di ba, guys? Hindi mo naman pwedeng sabihin na 100% ay mabuti kang tao. Eh, alam naman natin walang mabuti kundi ang Diyos lang. Hindi natin kaya. Diyos lang ang tutulong sa atin. Kaya kung maalala niyo guys, 2,000 years ago dun sa krus ng Kalbaryo, di ba? Kung nagawa ng Diyos, Ama, na iligtas ang ating Panginoong Yesus, di ba? Mula sa kamatayan, ay binuhay niya muli. Ganun din daw ang gagawin niya sa atin. Dahil tayo mga anak niya at mahal niya. Kaya sikapin po talaga natin. Yung mga material na bagay, talagang walang hanggan niyang satisfaction yan. Ngayon, gusto mo may isang kotse, pagka may nakita ka ng magandang kotse, mas malaking kotse, gusto mo bibili mo. Parang sa damit lang, di ba? Nakakabili ka na ng mga medyo mahal, pero pag yumaman ka na, mas mahal pa bibili mo. Ganon din sa bag, sa relo, sa sapatos, sa bahay, di ba? Mga lahas, di ba? Umaga, pataas ka ng pataas, di ba? May 1 milyon ka ngayon, gusto mo bukas 2 milyon. Gusto mo 3 milyon. May 3 milyon ka, gusto mo 4 na milyon. 'Di ba? Yung iba nga, 'di ba, bilyonary, mga ah, ibang tao, 'di ba? Bilyonary na, gusto nila maging bilyonaryo pa. Ganon, guys. Wala talaga tayong satisfaction sa buhay natin dahil nga nandito pa tayo sa lupa. Habang nandito tayo sa lupa, ganun talaga mangyayari sa atin. Kaya kailangan makontrol natin, di ba? Yung ating mga ganung uhaw sa mga material na bagay. Pero mas unahin natin yung mahuhaw tayo sa langit. Na sana nga'y gabayan tayo ng Diyos. Tulungan tayo, di ba? Na mapunta dyan sa langit.
na yung binibithi ng Diyos na lahat tayo mapunta ay makapunta tayo. Di ba? So, yung yung joy, yung peace, yung love, lahat yan guys. Lahat yan pagdating sa langit ay lahat yan makakamtan na natin. Pero habang dito tayo sa mundo, sabihin hindi naman bigyan magulo na, di ba? May kaguluhan talaga, hindi natin naman may tatanggi. Pero, ibig sabihin, may pagkakataon tayo na magmahal, di ba? Magbigay ng kapayapaan sa tao, tumulong, at gumawa ng mabuti pa sa lahat ng bagay habang tayo nabubuhay. Yung kapangyarihan talagang hindi mawawala. Nakita naman natin, di ba? Yung mga makapangyarihan tao noon, mga hari pa, di ba? Mga king, di ba? Hari, reyna, powerful, nasan na sila? Wala na, patay na sila. Yung kanilang kayamanan, kanilang kapangyarihan, wala na. Kasama ng nabaon sa lupa. Yun ang pinaka-aral yun. Naisipin natin yung panlangit din, hindi lang dito sa lupa. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Tsak yun ay kanyang ipagkakalo. At happy manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinalingan na Lord ng doktor. Bedridden na Lord. Matagal na sa ospital at sa bahay. Uwi niyo po Lord na niyo mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Yakapin niyo po Lord ang kanyang katawan para maibsan ang kanyang mga karamdaman. At tuluyan ang gumaling para sa kanyang pamilya. Ganon din po Lord sa pamilyang nasira at masisira pa lang. Ipuhin niyo po Lord ng yung puso mapagmahal. Ibalik niyo pang magandang samahan nila at pagbigis-bigis niyo po. Lalong-lalo na Lord sa financial po na kailangan namin lahat Lord. Lalong-lalo na yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng kilo ng bigas. Pambili ng ulam, ng gamot, pambawat sa mga bata at kung ano pang pangailangan namin. I-bless niyo po Lord ang aming hanap buhay. So ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen and Amen. So, patawarin niyo po kami Lord sa aming kahinahan. Tulungan niyo po kami makamtan ang buhay na walang darating na panahon. So, ang lahat ng ito hiling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen. To God all be the Lord. Sa kalan ng Panginoon. Bless you, Santo. Thank you very much po.